first is the road safety. Then we have to think about the environment. So yung mga emissions, tapos yung mga fuel na ginagamit natin. And then the third will be on road rage. Dapat pag-aralan nila yung tinatawag namin 3 elements of a transport. Ito yung human, the vehicle, and the environment. So sa human, dapat alam nila yung mga batas. Alam din nila yung tinatawag natin defensive driving. Alam nila what are the right behaviors. Sa vehicle, para malaman nila ano ba yung roadworthy na vehicles. And then sa road, so parang andun na din yung weather. So pag may mga adverse weather, anong dapat gawin nila? Sa mga gumagawa naman ng roads, dapat may ginagawa kasi kaming tinatawag na road safety audit. So titingnan namin kung anong pagkukulang ang andoon para mapunan for road safety. One example na road safety issue is pag nagkaroon ng banggaan, tapos may namatay. So ano na yan? Health na yan. Pag na-hospitalize sila, lalo na pag napunta sa government hospital, around mga 25% to 100% will be shorted by the government, yung cost ng medical cost nila. And then, ano pa yun yung sa property damage. For example, kung ang kanyang hanap buhay ay kailangan niya yung sasakyan. For example lang yung taxi. Kung may damage, hindi na siya makalabas, hindi na siya makapagtrabaho. Aside from the out-of-the-pocket cost, may cost din niya sa family. May nasaktan o may namatay. Magkakaroon ng pagbabago sa pamilya. Most of the victims kasi road crashes are yung mga tinatawag natin economically active age. Hindi man namatay, kailangan ng rehab. So sino ngayon ang mag-earn for the family? So mangyayari yung dating hindi nagtatrabaho, magtatrabaho na, or pwede din yung anak na mismo ang mag-aalaga. So pwede mag-stop na rin sa schooling. So talagang affected lahat yan. Tapos ang rehab, hindi lang hindi lang ilang days after the road crash, humahaba pa yan. Siyempre sabi nga natin, nagtatrabaho din, yung productivity for the company, tsaka also for the home na rin, ma-affect talaga. As mentioned, road safety, hindi lang natin instant nangyayari. Merong long-term effect yan, lalo na sa family. Pero ang siguro ang ma-feel ng iba ay yung congestion. Alam mo po, sandali ka lang makahinto, makikita mo pila-pila na o yung queuing ng sasakyan ang haba na. So sa queuing ng sasakyan na yun, ando na yun, yung effect mo sa mga ibang road users. Diyan yung stress kasi malilate ka na, yung stress kasi gagas, yung fuel mo, nakakonsume mo, fatality. So kailangan may darating na pulis yan. So i-cordon off. So aside from the congestion, minsan maabot pa ng ilang oras siya na saan mo sila papadetour. So ibig sabihin, talagang daming affected kasi for that surrounding, affected na rin yung mga businesses doon kapag nagkaroon ng road crash doon. Isa pa pala, pag nagka-road crash, hindi siya na pag-uusapan because of congestion, parang tinatawag na nilang parking area doon. So yung naman, yung fumes, yung emissions. Pag nagda-drive ka, ang feeling mo, yung iba will give way to you or will yield to you. Kahit na nasa yung right of way, syempre, dahan-dahan ka pa rin. Kasi yung iba, hindi magfa-follow o hindi nila alam yung right of way na yan. At saka stress pala. Sama na natin kasi sa road rage. Dapat mayroon silang positive attitude. Tapos rin, kaya nila rin i-manage yung stress nila. Kasi meron namang ways of managing your stress. For example, deep breathing or eating. Chewing gums, chocolates, yan. So it could help sa stress. Pero planning is also good. Ipa-plan mo na alam mong congested dito ako dadaan sa rutang to. Dapat mas maaga ako. Ganon. Or kung may pupuntahan ka, baka pwede mo na ipagsabay-sabay para hindi pa balik-balik. So, planning is also dapat gawin din. And check also your vehicle pag nagda-drive. Yung roadworthiness ng sasakyan mo. Meron naman tayong tinatawag na blow baguettes. Ito yung ginagawa mo before you drive, you go around your car, tapos yung blow baguettes. Yan yung mga initials na titingnan mo. So B, titingnan mo yung battery, yung L, yung lights, O, oil, W, water, P, battery, brakes naman, A, air, pwede rin accessories, G, gasoline fuel, E,
engine, T, tire, S, self. Yung sarili mo o blow bag. Ang ganda nga nung ano yung blow bag kasi. Dati blow bag lang yan eh. Blow bag. Tapos sabi nila, nagbago naging blow bags. Tapos naging blow baguettes. Ngayon alam ko meron ng bago pa eh, dagdag pa eh. Pag nagda-drive ka, yun, pwede kong sum up yung distractedness mo into physical, mental, and visual. Example na lang sa mobile. So when you drive, tapos ka sa cellphone mo. So distracted ka na visually. Hindi ka na nakatingin sa kalsada, andun ka na. Physically, instead na yung kamay mo nasa steering wheel, andun na sa mobile phone mo. And then another one, yung mental. So instead na yung sa pagdadrive yung focus mo, iniisip mo na, sasagot ko to? Sasagutin ko ba to? Nagagalit na ba sa akin? Sa distractedness, tatlo ang nakikita naming nadidistract. Physically, visually, mentally. I'm an engineer, no? So, yung kalsada natin, iba-ibang functions. So, meron tayong arterial, yan yung for talagang kotse, yung mabilis talaga. Then we have the distributor and then we have the local. Yung local, yan na yung kung saan yung accessibility mo sa certain place, mas mabilis. Sa local din, mas marami na yung tawag natin active transport, yung mga walking, ganyan. So, dapat malaman natin kung anong klaseng kalsada yun. For example, ang maganda kasi arterial, magandang example sa expressway. Alam mo natin yung expressway, so high in yan, sa speed talaga. Pero, if you're going to certain house or company, mas mahirap yung accessibility nun. So pag ganun, dapat ang priority doon talaga, masasakyan. Pero pag sa local, yan na yung mga natin, local roads, pwede na yung mga barangay, some of the city municipal roads natin, pag mapansin mo, mas marami ng tao naglalakad. So dapat pagbibigyan mo. Sila yung priority mo. Kaya nga pag sa crowded area, pag malapit sa school, ang ating maximum speed limit is 20 kilometers per hour lang. So dapat malaman ng road users anong klaseng kalsada yun. Is it for for moving mo, for speed? Or it's just para sa mga taong makapunta agad sa kanilang pupuntahan na tinatawag natin sa local roads. Katulad ng na-mention kanina, no? Na iisip nila hindi lang sarili nila, dapat isipin nila yung mga affect sa iba. Pero sa akin, it's because na-mention ko din yung road rage. Be aware, be alert, be knowledgeable. Hindi lang ng road rules natin, anong dapat gawin pag nagkaroon ng road crash. So yung pre-crash, ano yung dapat nating malaman or ano yung dapat meron sa sakyan or sa ating kalsada para hindi mangyari yung road crash. Tapos yung during the crash, yung actual crash na. Tapos yung post-crash, yung after the crash. So andito na yun, yung pag-respond, emergency response natin, yung rehab. Pag nagda-drive ka, sinasabi natin 2 seconds ang gap. So yung ibig sabihin ng gap, yung time na distance mo from your car sa naunang sasakyan. Pero longer kapag you're driving a bigger vehicles and if it's raining and wet. Andiyan na rin yung mga vehicle safety features natin, yung tinatawag natin ABS, anti-lock braking system. That's an example. Sa anti-lock braking system kasi parang hindi ka mag-slide para makokontrol mo pa yung hindi ka mag-skid pala, makokontrol mo pa din sa sasakyan mo. So during the crash, yung dapat malaman ng motorist, ano yung dapat. For example, tama ba pagka suot ng seatbelt? Sa features sa mga sasakyan, dyan na yung airbag. Example lang yung during the crash para less ang injury, para rin ma-prevent natin ng ang death. Pag sa tayo sa pre-crash, meron din tayong batas na H2O. Helmet on, headlight on. So para sila na mas visible sila. Pag-rushing, yung acceptance mo ng risk mas higher. Pag pag nalilate na ako, o nagiging reckless. Kasi ang goal mo is maka-reach or makapunta sa office on time. So yung acceptance of risk higher. Ngayon, pag fatigue naman, na-mention mo rin fatigue, no? Pag papagod na. Affected na rin yung mental mo, visual mo, tsaka physical mo. Nagkakaroon na ng tinatawag natin decline. Tapos minsan yung yung mata mo, lumalabo na rin. Tapos mentally, nagdi-decline na rin yung pag-iisip mo, yung tinatawag natin, pag-respond mo, coordination mo, nagdi-decline na rin. Hindi lang fatigue, even pag inom ka ng certain na gamot, medicines. Kanina na-mention mo health, so lives, buhay kasi yan sa road safety. Tapos na-mention mo din kanina yung productivity, so it also affects productivity. Also affects reputation ng company.
kung less ang vehicles, less ang road crashes. Yung COVID time, talagang bumaba yung kung titingnan mo yung yung statistics natin on road crashes, talagang bumaba. Less ang private vehicles sa road natin. Ang sasabihin kong makakaganda talaga is to improve. Pero sa public transport, improve din yung sa nila, yung sa walking nila. Kasi iba nahihirapan. Kasi pag nag-public transport ka, hindi lang naman isang sakay eh. Usually, mga 3 yan eh na magta-transfer ka eh. So, dapat maganda din yung connectivity nila. Hindi lang yung saan mabilis mag-transfer, pero yung nila, yung walkway. So, sabihin ko, public transport and active transport facilities, ayusin nila. Tapos marami na rin nakaka-experience ng mga road crash. Ramdam na nila, na-experience, parang pangit, no? Na-experience sila. Because of that, nagkakaroon na rin ng organizations na nagpo-push for road safety. So, hindi lang sa mga road users, even at the policy level, decision-making level, na naiintindihan na rin nila on road safety.